purihin ng Panginoon at muli po tayo ay nagkakatipon-tipon, maging sa ating mga online viewers. So bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Tunay nga po, Diyos, dakila at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na amin nga pong mapapakinggan at pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, Diyos, patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. So, praise the Lord. So, purihin po ang Panginoon. Nakahanda na po ba tayo sa kanyang salita? Amen. Kaya kung handang-handa na, please open your Bible in the book of Matthew 5, verses 14 to 16. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. It is found in Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Sabi po niya dyan sa kanyang salita, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden." So ang mga believer po, tayo pong mga naniniwala sa Panginoon, tayo po ay tinatawag na ilaw sa mundong ito. Next verse please. And verse 15, sabi niya, "Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house." So alam po natin na kung tayo po ay magsisindi ng ilaw, sino ba sa atin dito yung magsisindi ng ilaw and then tatakpan mo? Di ba useless? O, di sana hindi mo na lang sinindihan yung ilaw, tatakpan mo lang. So ibig sabihin, hindi mo rin makikita ang liwanag pag natakpan. So, ganito po ang sinasabi po rito. Kundi ang ilaw ay kinakailangang magliwanag. And verse 16, sabi po niya sa kanyang salita, "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." So nagpapatunay lamang po na ang mga mananampalataya, ang naniniwala kay Kristo, sa mundong ito na ating ginagalawan, ikaw at ako ay kinakailangang maging ilaw. Dahil ang mundong ito ay punong-puno po ng kadiliman. Madilim po ang mundong ito. Ano ang nagpapadilim? Nang dahil po sa mga kasalanan na nangyayari. Alam po natin yan. Ngayon nga talagang talamak na yung mga kasamaan, at makikita na po natin na ibang-iba na po ang sitwasyon sa mundong ito. Pero makikita pa rin po natin na may mga mananampalataya, may mga naniniwala sa Panginoon na isa sa mga dapat po nilang rule sa mundong ito ay ang maging ilaw. So ibig sabihin, tayo po na mananampalataya, tayo po na sinasabi natin na may Kristo sa buhay, kinakailangan na tayo ay magliwanag sa mundong ito. So what are the ways to let your light shine? Ito po yung ating pag-uusapan sa hapon na ito. So our topic this afternoon, it is about ways to let your light shine. Pamamaraan upang sa ganoon, ang ilaw na daladala natin ay patuloy na ito po ay magningning, na ito po ay patuloy na magbigay liwanag sa mundong ito. So ano-ano po ba yung pamamaraan? Number one way is that live a righteous life. So, mahalaga po yan mga kapatid. Mamuhay po tayo ng may kabanalan sa mundong ito. Dahil sabi nga natin, ang mundong ito ay marami na pong mga kasamaan na nangyayari. Pero ang mga naniniwala sa Diyos, ang mananampalataya ay kinakailangang maging iba po. At ang dapat po nilang pamamaraan is that sila po ay mamuhay ng may kabanalan sa mundong ito. Live a righteous life. Titus chapter 2 verses 11 to 14 as our supporting verses. Sabi po doon in Titus 2:11 to 14. Okay. Ayan, may mga supporting verses po tayo. So sabi po dyan, verse 11, Titus 2, verses 11 to 14. "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people." Ano po ba yung grace? Grace means unmerited favor. Ito yung walang hanggan na pagpapala ng Diyos. So sabi dyan, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people." Next verse. "It teaches us to say
no to ungodliness and worldly passions, and to lead self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So, alam po natin na ang salita ng Diyos talagang nandun po na tinuturuan po niya tayo na sabihin na wag, saan po? Sa mga ungodliness, sa mga gawain po na makamundo, sa mga gawain na hindi po nakakalugod sa Panginoon. Kundi ang nais po dito, ikaw at ako ay mamuhay po ng may Diyos sa buhay. Mamuhay po tayo ng may kabanalan sa mundong ito. Next verse please. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Habang hinihintay po natin ang pagdating ng Panginoon, di ba kanina, kaaawit lang natin that we are, saan tayo? In heaven, we are heaven bound, no? Na ang final destination po natin ay dapat po sa kaharian po ng Panginoon. And verse 14, sabi po niya, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. So, ibig sabihin mga kapatid, nang dahil po sa ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon, may Kristo sa buhay po natin, alam na po natin na isa tayo doon sa tinawag ng Panginoon para makapamuhay sa mundong ito ng naaayon sa naisin ng Diyos. Sabi diyan, eager to do what is good. So, gumawa ng tama. At alam po natin na ang buhay po natin actually sa mundong ito, we have that freedom of choice, isn't it? So sa lahat ng ginagawa natin, meron tayong kalayaan. Wala pong nagdidikta sa atin. So we have that freedom. So sabi nga natin, palagi po nating piliin na tayo po ay gumawa ng tama, tayo po ay gumawa ng kabutihan, dahil ito po ang nais ng Panginoon. Romans 12 verses 1 and 2. Okay, sabi niya ulit sa kanyang salita. And Romans 12 verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. So ito po, ialay po natin yung ating sarili sa Diyos. Sabi diyan, as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Isang banal at nakakalugod sa Panginoon. And this is your true and proper worship. So ito po ang hinahanap ng Panginoon, ang magpupuri sa Kanya ng buong puso, buong katotohanan. And then in verse 2, sabi po niya dyan, do not conform to the pattern of this world. So although we are still living in this world, pero remember mga kapatid, huwag na po tayo ayon sa mga sitwasyon sa mundong ito, sa mga uso, di ba? Ang daming uso. Minsan na yung mga uso parang baliktad, di ba? Sa pananamit man, maging sa mga ginagawa ng tao, yun yung gusto nilang uso. Pero kung tutuusin, makikita natin na parang hindi siya uso kasi naiiba, iba ang style. So ganyan po ang mundo. So wag na po tayo makiayon sa mga gawang hindi tama. At dapat po, sabi diyan, but be transformed. Ito yung dapat nating gawin. Be transformed by the renewing of your mind. So yung kaisipan natin, kinakailangang matransform. Kinakailangang mabago. Kasi unless po na hindi po mababago ang klase ng kaisipan meron tayo, mananatili po tayo sa sitwasyon na ganyan. Mananatili tayo kasi yung laman ng isip kasi, di ba yun yung ginagawa ng tao? Kaya tingnan po natin, kinakailangan mabago po yung klase ng kaisipan meron tayo. Kaya even in the Word of God, sabi doon, do not be negative. Dapat do not doubt. At mamuhay po tayo ng may pananalig sa Panginoon. So sabi diyan, be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Para pala, malaman natin kung ano nga ba ang naisip ni Lord sa buhay natin, kinakailangan na magkaroon tayo ng kaisipang katulad ni Kristo. We need to have renewed mind. Kaya pag medyo negative yung iniisip mo, tanggalin mo na. No? Pag medyo hindi na tama yan at hindi totoo, tanggalin mo na.
So what we need to do is that, remember, we have already the mind of Christ. So kung mind ni Kristo yan, mag-iisip ba ng hindi tama? Of course, hindi, di ba? Ang iisipin niya ay mga bagay na nakakalugod sa Diyos. 2 Corinthians 6:17 to 18. Okay, sabi niya ulit yan sa 2 Corinthians 6:17 to 18. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. So, kung may mga bagay-bagay man po sa buhay natin na gawa na hindi nakakalugod sa Panginoon, ibig sabihin, panahon na para ito ay baguhin, panahon na para iwanan natin ang mga bagay-bagay na hindi po naaayon sa pamantayan ng Diyos. Verse 18. And then sabi niya ulit, and I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. So ito po ang hanap ng Panginoon. Remember mga kapatid, you and me as a believer, as a children of the living God, mamuhay po tayo sa mundong ito na maging banal sa mata ng Panginoon. We are not perfect. May mga bagay-bagay na minsan tayo ay may pagkakamali. Pero ang napakaganda at napakainam, we can easily realize kung tayo po ay nakakagawa ng hindi tama. At ang pangako naman ng Panginoon, if we are repent or ask forgiveness to God, He is just and faithful to forgive us. Kaya mga kapatid, yan po ang kabutihan ng patuloy na nananalig kay Kristo. Okay. Pangalawa pong pamamaraan natin para tayo maging ilaw sa mundong ito, no, na magliliwanag. Number 2 is that do good works. Gumawa ng kabutihan. Dahil ikaw at ako ay tinawag ng Diyos sa mundong ito na maging ilaw, kaparte po ng pamamaraan natin na nais ng Panginoon ay ang gumawa ng kabutihan sa mundong ito. Ephesians 2:10. Sabi diyan sa Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Oh, remember that? Tinawag tayo na tayo ay gagawa ng mga kabutihan para sa Diyos, which God prepared in advance for us to do. So, ibig sabihin, nakaready na yan. Ang gagawin na lang natin ay tutuparin. Susundin ang nais ng Panginoon, dahil ang inihanda ng Panginoon ay mga magagandang bagay, magagandang trabaho na dapat po nating gawin sa mundong ito. Okay. Another verse, it is in Galatians 6:10. Sabi niya ulit sa Galatians 6:10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Ayan, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Minsan, kahit na ang tao ay ginagawan tayo ng hindi tama, but still pa rin, piliin po natin gumawa ng tama para sa kanila. Sabi yan, let us do good to all people. Sa lahat po ng tao sa mundo ito. Huwag po tayong mamimili. Pero sabi yan, especially, lalong-lalo na, kanino? To those who belong to the family of believers. Kaya ang mga magkakapatid, ang mga mananampalataya kay Kristo ay patuloy na nagtutulungan, patuloy na nagmamahalan. At nandun na kung may pangangailangan, ang bawat isa ay nandun po sana na handa tayong tumulong. Handa tayong gumawa ng tama para sa ating kapwa. Another, in Galatians 5 verses 22 to 23, dahil alam po natin na ang isang mananampalataya ay nabigyan na po ng bunga ng banal na Espiritu. Kaya i-apply po natin ang fruit of the Holy Spirit. Ano po ba yung mga bunga na ibinigay po ng banal na Espiritu? If we have Jesus Christ in our life, of course, we have the Spirit of God. As we have the Spirit of God, there are fruit of the Spirit that is living within us. Ang gagawin na lamang po natin ay ilabas. Kasi nandyan na yan, kapatid. So what we need to do ay ipakita ang love, pagmamahal. Merong joy, merong kagalakan, na kahit may problema sa mundong ito, sino ba naman ang walang problema? Lahat po tayo. Meron po tayong mga kabigatan, meron po mga testing trials na nangyayari sa buhay. But still pa rin, na sana nandun po yung kagalakan na galing sa Panginoon. Dahil ang joy na yan ay nagpapatunay na may Kristo sa buhay. May peace, may kapayapaan.
No? Payapa pa rin po yung kaisipan, hindi nag-iisip ng kung ano-ano. We have that peace of mind na payapa. Kahit na ano yung naririnig mo, ano yung sinasabi sa'yo, but still, payapa pa rin po yung iyong kaisipan. Forbearance means patience. No? Kindness, pagiging mabait. Goodness, kabutihan. Faithfulness, full of faith. No? Faithfulness, pagiging tapat. Verse 23, and then sabi niya ulit, gentleness and self-control. Yan. Against such things, there is no law. Na kung tutuusin mga kapatid, ang mga fruit of the Holy Spirit na ito, kung time na kinakailangan gamitin, nandyan. So what we need to do is to use it. Huwag nating itatago dahil ito po ay libreng ibinigay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Exercise the fruit of the Holy Spirit. Okay, pangatlo po na pamamaraan para tayo po ay maging ilaw sa mundong ito is that give what you can. Give what you can. Ibigay mo kung ano yung dapat mong maitulong. No? Kung meron tayong maitutulong sa ating kapwa, no? Ibigay natin. Huwag na nating sasabihin na tingnan ko bukas kung kaya kitang tulungan. Diba? Sabi naman sa kanyang salita kung ano yung pwede mong maitulong ngayon na. Kasi ngayon niya kailangan ang tulong mo, hindi bukas. Kaya nga ngayon siya lumapit, dahil ngayon niya kailangan. At hindi bukas, kasi kung bukas niya kakailanganin, edi bukas sana siya darating. Kaya ito po yung mga dapat po na tingnan natin. Give what you can. Proverbs 11 verse 25. Sabi po sa Proverbs 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So kung ikaw ay isang taong mapagbigay, ikaw ay isang taong kawang gawa, sabi diyan, ikaw ay pagpapalain. Whoever refreshes others will be refreshed. Oo nga naman. Kasi tingnan po ninyo mga kapatid, pag ikaw yung taong matulungin, pag in times na kailangan mo ang tulong, ang dali po, yun bang hindi mo na kinakailangan mag-ask ng tulong, lalapit na mismo yung tulong sa iyo. Ganyan ang mga taong matulungin. Talagang lumalapit sa kanila din yung tulong. Kasi nga matulungin silang tao. Kaya sabi dyan, a generous person will prosper. Kaya sila po ay pinagpapala. Pero kung ang taong kuripot, ay, mahirap po ang taong kuripot. Kasi ang taong kuripot, pag bumuhos ang pagpapala ng Panginoon, alam po ninyo, wala po kayo masasalo kasi nga, tikom ang palad. Pag bumuhos ang pagpapala, hindi mo siya masasalo kasi tikom ang palad mo. Pero kung ikaw ay mapagbigay, yan palaging unat ang iyong palad sa pagbibigay, you are a generous one. Pag ibinuhos ng Panginoon ang pagpapala, salong-salo mo. Dahil nakabukas ang iyong palad. Kaya mga kapatid, ito po yung kagandahan. Kaya even in the Word of God, sabi dyan, a generous person will prosper. Pinagpapala ng Panginoon ang mga taong mapagbigay, ang mga taong matulungin. Kaya kung tayo po ay tumutulong sa ating kapwa, nandyan po kaagad ang tulong pag tayo rin po ang nangangailangan. 2 Corinthians 9:8. Sabi po sa 2 Corinthians 9:8, another supporting verse, sabi niya, and God is able to bless you abundantly. O, tingnan po ninyo. Ang Diyos po ay kayang-kaya kanyang pagpalain, siksik-liglig, umaapaw na pagpapala, mga kapatid. So that in all things at all times, having all that you need. O, sabi yan, having all that you need. Hindi niya sinabi na some you need, kundi all, lahat. The word all means lahat. So lahat ng pangangailangan mo, name it, ano ba ang pangangailangan mo sa mundong ito, kapatid? You will abound in every good work. Ibig sabihin, pinagpapala ng Panginoon ang gawa ng iyong kamay. Pinagpapala ng Panginoon ang gawa ng ating mga kamay. So, ibig sabihin, God will bless our employment. No? Kaya kung ating titingnan, ganito po ang nais ng Panginoon. Kaya ang ganda po ng merong salita ng Diyos sa buhay natin because the Word of God will help us
The Word of God will teach us kung paano po tayo makakapamuhay sa mundong ito na kahit marami pong testing, maraming trials. Especially po tayo po na nasa mga employment house, hindi madaling makisama. Kung pamilya na natin, some of our family members, ang hirap pakisamahan, lalong-lalo na sa hindi mo kakilala, isn't it? Ang lalakas kasi ng loob natin. Imagine pupunta tayo doon sa isang lugar na hindi mo alam kung ano ang dadatnan mo. Hindi mo kilala ang mga taong daratnan mo, isn't it? Pero, nang dahil din po sa kabutihan ng Panginoon, so lahat po tayo ay dumating po sa mga testing na ganito. Kaya minsan, kung baguhan po tayo talagang nandun po yung parang you need also to overcome. Kasi I believe na napakarami po sa atin ang dumaan ng mga bagay-bagay na ganyan. Kaya dapat po, alam po ninyo, yung pagpunta talaga sa ibang lugar, talagang kinakailangan ihanda mo ang sarili mo at kinakailangan talaga na tanggapin mo. Dapat alam mo na ang daratnan mo ay ganun para nakahanda. Kasi minsan pag hindi po tayo naging handa, nag-i-struggle po tayo. Kasi talagang mahirap po ang salitang katulong. O sa Pilipinas, di ba? Sino sa inyo ang gustong magkatulong sa Pilipinas? Siguro ayaw natin. Bihira lang siguro yung naka-experience sa atin na naging katulong sa Pilipinas. No? Ayaw natin kasi alam natin. Pero bakit pag sa abroad, gusto natin? Kasi nga, social ang word ng abroad. Diba? But anyway, no, kahit na ganun, pero alam po ninyo, pag ipagkakatiwala po natin sa Panginoon, God will make a way. May pamamaraan po ang Diyos, no? May pamamaraan po ang Panginoon. Lalo na po pag isinasali natin sa buhay natin ang Panginoon, nandun na nai-encourage tayo, it will become a challenge. Actually, napaka-challenge po yung maging domestic dito sa Hong Kong, hindi lang sa Hong Kong. Buti nga dito sa Hong Kong, as mas maganda po ang sitwasyon compared to other places. Ang pinakamaganda sa lahat is this place of Hong Kong. Kasi dito, madali kang humingi ng tulong at saka parang hindi masyadong malayo sa Pilipinas, no? Malapit lamang at saka maraming mga kababayan. If you compare to Middle East, lalong-lalo na, napakahirap doon, di ba? Wala pa silang day off. At least dito, pag inutusan ka ng amo na mamalengke, everyday pwede kang lumabas, di ba? At saka may day off na kung saan nakakapag-refresh. So, sabi po dyan, and okay, 2 Corinthians 9 verse 8. Okay. So, give what you can. Pag kaya po nating tumulong sa ating kapwa, sa mga nangangailangan ng tulong, huwag po nating ipagkait. Kasi yan po ay isang pamamaraan para maipakita po natin sa mundong ito na tayo ay ilaw sa mundo. Number 4 is that, no, pamamaraan din po so that our light will shine is that encourage other. Yun bang magiging encourager ka? Na pag nakakita ka ng tao na may mga nabibigatan, tao may mga problema, yun bang gumagaan yung kanilang pakiramdam? No, na hindi sila nabibigatan. Yung bang pag kinausap mo, i-encourage sila. So, sa ating pong mga mananampalataya, this is one way na dapat po natin gawin sa mundong ito. Be an encourager. Alam po ninyo minsan yung pong mga employer ninyo kung bakit ganun yung kanilang mga ugali. Kasi meron din silang pinagdadaanan. Maaaring in their employment, nahihirapan sila, kaya pagdating din po nila sa bahay, parang kayo na yung kanilang pinagbabalingan. Parang kayo yung nagiging outlet. No? Kayo yung outlet, na kayo yung tagasalo. Because ang tao po sa mundo ito, may kanya-kanya pong pinagdadaanan. No? Mayaman man, matalino man, meron at merong pinagdadaanan yan kasi kaparti po ng buhay natin yan. So, bawat isa, kaya nga mahalaga na, ayun, talagang ang salita ng Diyos lang talagang pag-asa natin sa mundo ito para makayanan po natin. So, sabi natin kanina, be an encourager. 1 Thessalonians 5 verse 11.
And 1 Thessalonians 5 verse 11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Yeah, encourage. Kaya pag nagkakatipon-tipon, no, we need to encourage, no? Sa mga messages, tingnan po natin kung ano yung mini-message natin, Huwag na kayong makipag-away sa mga comments. Kasi minsan nakakapanakit din kayo sa comments, nagsasaktan. So hayaan na ninyo. Pag hindi maganda yung kanilang comments, huwag na rin kayong makisaw-saw sa kanilang usapin. No? But you are called, you and me. We are called to be an encourager in this world. Yung bang nag-i-encourage tayo, hindi yung tayo yung dahilan para ma-discourage ang isang tao. Ito po sana yung tatandaan natin, na hindi tayo yung dahilan para ma-discourage sila, kundi tayo yung magbibigay po ng encouragement sa kanila. Remember, you are light in this world. Okay? Another supporting verse is 1 Corinthians 15:58. Kaya sabi po diyan sa kanyang salita, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Maging matatag po tayo. Let nothing move you. Let nothing move you. Sa mundong ito, marami po ang gustong mag-shake sa atin, isn't it? Lalong-lalo na ang testing, ang trials, ang problema, ay talagang nakapanghihina po yan. Madaling magpahina po sa atin. Pero remember, kapit lamang po tayo sa Panginoon, dahil hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng mga problema ang hindi natin kaya sa buhay. Kundi nandun po sana na, sabi yan, sinasabihan po tayo kung ano po yung dapat natin gawin. Sabi, always give yourselves fully to the work of the Lord. Ito po, ayan, mag-concentrate po tayo doon sa ipinapagawa ng Panginoon, sa mga bagay-bagay na makadiyos, sa mga bagay-bagay na alam natin na kung gagawin natin, ay nandun po na ito ay nakakalugod sa mata ng Diyos. So, ito po yung dapat natin gawin. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Kaya pag araw ng day off, sige lang. We enjoy going to the church. No? And then sabi po niya dyan, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang ginagawa natin para sa Panginoon. Sa mundong ito mga kapatid, balanse lamang po ang gagawin natin. Kung gusto nating ayusin ang ating physical or natural life, ganun din po ang ating spiritual life. Alam ko po na marami sa atin, nung tayo ay pumunta ng Hong Kong, nakafocus lamang po tayo sa ating natural and physical life. Gusto nating mabago ang buhay, gusto nating umangat, hanggang doon lang tayo. Pero salamat sa Panginoon, because aside from that, na gusto nating mabago ang buhay natin, tunay na ito ay binago ng Panginoon, maging ang ating spiritual life. Kaya may pagbabago. Kaya ang ginagawa natin ngayon, balanse lamang. No? Kaya pag araw ng day off natin, ay i-focus naman natin sa ating spiritual life. Kaya tayo nga ay naglilingkod sa Panginoon. Nandun po na nagpupuri, nakikinig sa kanyang salita. Because the Word of God, ito ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. No? Para tayo po ay maging matatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, manatili po tayo, stand firm. Dumating man ang bagyo, palagi ko pong sinasabi, maging kawayan po tayo. Ang kawayan, pag dumating ang bagyo, malakas na hangin, makikita mo yung kawayan, di ba? Ayan, pasayaw-sayaw. No, nagpupuri sa Panginoon pag malakas ang bagyo. Malakas din ang kanyang galaw. At makikita mo ang kawayan na ito. Pag natapos ang bagyo, kung nakayuko siya, nakayuko lang. Pero mamaya, unti-unti na naman, ayan, no, tatayo na naman ang kawayan na ito. Kaya kapatid, kung ang kawayan nga, no, matatag, ikaw pa kaya? No? Tayo pa kaya na nilalang ng Diyos na kawangis niya? Tayo pa kaya na napakahalaga sa mata ng Panginoon?
Kaya mga kapatid, ito po yung nagbibigay encouragement po sa atin. Kaya nakakayanan natin ang sitwasyon sa mundo. Kasi kung wala pa ito, o alam natin ang sitwasyon dito sa Hong Kong, di ba? Suicidal ay very rampant. O may mga kababayan na naman tayo na nag-suicide. Because, dahil sa utang. Kung bakit ba naman, no? Na imbis na makaahon sa utang, lalo nalugmok sa utang. Eh paano kasi may mga temptation dyan, pwedeng isan lang ang passport, kaya dito sa church natin talagang sinasabihan natin na if possible, no, huwag ninyong isasan lang yung mga passport. Kung ano yung meron kayo ngayon, pagkakasyahin po yan ng Panginoon. No? God will give you wisdom and knowledge kung paano po ninyo ma-manage even your finances. Kasi ang utang, it is bondage. Tingnan po ninyo yung kababayan natin na nagsuicide ng dahil sa utang. No? So, mahirap po mga kapatid. Kaya, salamat kay Lord dahil may salita ng Diyos na pinanghahawakan ng bawat isa. Panglima po natin, para tayo po ay maging ilaw sa mundong ito, number 5 pamamaraan is that, have a forgiving spirit. Mahalaga po ito. Kasi kung tunay na ikaw at ako ay ilaw sa mundong ito, nakakapagpatawad po tayo. Hindi po tayo nagdaragdag sa mundong ito ng mga taong masama ang loob. Dahil ang mga mananampalataya ay dapat ay walang nakatagong sama ng loob. Kasi paano ka magiging ilaw kung merong nakatanim na sama ng loob? Isn't it? So we need to forgive. No? We need to forgive, and we also need to ask forgiveness, and even we also need to forgive ourselves. So, napakaalaga po, have a forgiving spirit. Luke 23 verse 34. Sabi po dyan sa Luke 23 verse 34. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Ito po ang experience ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay naipako sa krus. Imagine ang ating Panginoong Jesus habang siya po ay nahihirapan at siya ay nakapako sa krus. No? Sinambit pa niya na patawarin mo sila, Panginoon. So makikita mo na hindi siya nagdamdam, hindi nanakit yung kanyang kalooban or nagkaroon ng sama ng loob, kundi nagawa pa rin niyang sabihin na patawarin mo sila. Diba? Mahirap gawin ito. Yung bang sinasaktan ka nila, hindi sinasabi mo, I forgive you, I forgive you. Baka ang lalabas sa bunganga natin, sumpa. Pagsasalitaan natin sila ng masama, isn't it? Pero tingnan po ninyo ang ating Panginoong Jesus. And Jesus is our example na kinakailangan gawin din natin. No? Baka sabihin ninyo na buti siya anak ng Diyos. Kapatid, hindi po. Dahil sabi po doon sa Acts 7 verse 16. And Acts 7 verse 16, sabi po diyan, Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. And other version kasi, Lord, forgive them. Yan. Si Stephen po ito. Stephen, siya ay isang tao na katulad mo, katulad ko, na siya po ay binato hanggang sa mamatay. Pero still, na nasabi niya, Lord, do not hold this sin against them. So nagpapatunay lamang po na tayong mga mananampalataya, gawan man tayo ng hindi tama, still pa rin that we can forgive them. Pipiliin pa rin po natin na magpatawad. Dahil kung hindi po tayo magpapatawad, tayo rin po ang apektado. Kasi magkakaroon po ng root of bitterness. No? Magkakaroon ng ugat, ng bitter. Imbis na magiging better ang buhay mo, magiging bitter, magiging mapait. Ang hirap kayang mamuhay ng mapait. Diba? Yung bang hindi mo na magawang ngumiti. Dahil mapait na ang buhay. Napakahirap mga kapatid.
So, mas maganda po na yung puso natin ay isang pusong dalisay, isang pusong malinis, isang pusong makikita natin na nandun po, na ang Diyos po ay, na ang puso natin ay talagang naaayon po sa pamantayan ng Panginoon. So, ang puso, punuin ng pagmamahal. Itapon ang basura. Basura, unforgiveness. So, we need to have forgiving heart and fill our heart with love. Because love covers the multitude of sin. Kaya kung ang isang mananampalataya ay punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso, masaktan man siya. Kasi alam mo ninyo mga kapatid, may mga tao pang darating sa buhay natin na mananakit sa atin. Ang alam mo, yung taong nanakit lang sa'yo kahapon, ang nanakit sa'yo, hindi pa, meron pa. May mga darating pa along the way. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, may mga tao pa kung darating sa buhay natin, maaaring makakasalubong natin, maaaring makakasama natin na mananakit sa atin. Pero darating man sila sa buhay natin, alam niyo, pag yung puso ay punong-puno ng pagmamahal, we can forgive them. We can forgive them. Kasi nga, sabi nga natin, kung magtatanim tayo ng sama ng loob, tayo rin po ang magiging kawawa. Kaya, let it go. No? And Matthew 6 verses 14 to 15. Sabi ulit sa kanyang salita, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Ayan. Kung patatawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin, patatawarin din tayo ng Diyos. Pero tingnan po ninyo ang verse 15. Ang verse 15, sabi niya, ngunit, if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Oh. Pero kung hindi ka magpapatawad, kapatid, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. So, in these verses, we don't have any option but to forgive. Kasi kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin sa iyong kasalanan. So what is the use? Kung hindi ka rin mapapatawad ng Diyos sa iyong kasalanan, edi ang pupuntahan mo rin ay impyerno. Kaya tingnan po natin ang salita ng Panginoon. So we don't have any option but to forgive those people na nagkasala sa atin. Pag-pray natin sila, and then, makikita mo mga kapatid, gagaan po ang ating mga puso. Yan. Magiging better po tayo. Kaya, forgiveness is very, very important. And lastly, na pamamaraan para tayo po ay maging ilaw sa mundong ito is that have love for brethren. Magmahal. Pagmamahal. No? Because, love is a magic word. Ang lahat po ng tao sa mundong ito, they need love. Wala pong tao sa mundong ito na hindi nangangailangan ng pagmamahal. Kaya nagiging rebelde ang isang tao because lack of love. Kaya nagiging masama siya because lack of love. Pero kung ang taong yan ay puno ng pagmamahal, magiging mabuti po siyang tao sa mundong ito. Because love is powerful. Makapangyarihan po ang pagmamahal, mga kapatid. Kaya tingnan po ninyo, kung may tao na napakasama, and then magawan siya ng tama, maipakita ang pagmamahal, hindi niya makakalimutan. So makikita natin dito that love is very, very important. At ang mga tao sa mundong ito ay naghahanap ng pagmamahal. No? Dahil ang tao naghahanap ng pagmamahal, so marami sa kanila nakahanap ng maling pagmamahal. And this is really happening, isn't it? No? Yung naghahanap pa ng pagmamahal, ang nahanap niya maling pagmamahal. So maraming mga kwento ng buhay ng mga tao nang dahil sa kahahanap nila ng pagmamahal, maling pagmamahal, yung kanilang nakamtan, lalo pong nasira ang kanilang buhay.
So nagpapatunay lamang na ang tao ay nangangailangan ng pagmamahal. At tayo pong mga mananampalataya sa mundong ito, ay pwede tayong gamitin ng Panginoon para iparamdam ang pagmamahal sa ating kapwa. Para maranasan nila, no, yung tinatawag na may nagmamahal sa kanila. Remember, there are 3 kinds of love, isn't it? O sa mga DTC student, and I believe na almost po, lahat dito ay nakapag-DTC except lamang sa ating baguhan na kapatid. O what are the 3 kinds of love? Agape love, ito yung pagmamahal sa Diyos. Eros love, ito yung pagmamahal sa opposite sex. And filial love, ito yung pagmamahal sa pamilya, sa kaibigan. Yan. So makikita po natin mga kapatid na ang pagmamahal po ay napakahalaga. So sa ating mga mananampalataya, nandun po na ipakita po natin ang pagmamahal sa ating kapwa. John 13:34-35. Sabi po niya dyan, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another." So this is a command of God. Pag-command ng Panginoon ay kinakailangang sundin. Utos ng Diyos ay kinakailangang sundin. At ang utos ng Panginoon, sabi niya, love one another. Magmahalan kayo. So paano ba natin maipapakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa? Pag sila po ay ginagawa natin ng tama, pag sila po ay ating tinutulungan, pag sila po ay nandun na talagang you are willing to help them, doon natin na ipapakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa. So sabi diyan, magmahalan po tayo dahil mahal po tayo. Una pong nagmahal ang Diyos sa bawat isa sa atin. And then in verse 35, sabi niya, "By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." Tingnan po ninyo. Dahil nagpapatunay na tayo po ay disipulo ni Kristo pag tayo po ay nagmamahalan. So pagmamahal ay napakahalaga mga kapatid. 1 John 4:11-12. Okay, sabi niyo ulit sa kanyang salita. "Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another." O, talagang sinasabihan tayo dahil tayo ay mahal ng Diyos, kaya nararapat lamang po na magmahalan ang bawat isa. Verse 12. "No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us." So nagpapatunay lamang po na ang pagmamahal na yan ay nagpapatunay na may Diyos sa buhay natin. At tayo ay nagiging kompleto because of the love na ibinigay ng Panginoon, because God is love. Kaya this is one way na sinasabi natin sa mundo, na ito ako mundo, ako ay ilaw sa mundong ito dahil may pagmamahal sa buhay ko at handa kong itong ibigay sa aking kapwa-tao. Kaya mga kapatid, kailangan po tayo sa mundong ito. Kailangan ang ilaw sa mundong ito. Kailangan magningning po tayo mga kapatid, upang sa ganoon ay tunay po na kahit balot ng kadiliman ang mundong ito, kung may ilaw, ito ay magniningning at magkakaroon po ng pag-asa ang mundong ito. At walang iba kundi ikaw at ako, tayo mga nananalig kay Kristo, ang magiging ilaw sa mundong ito. So what are the ways to let your light shine? Sabi natin, live a righteous life. Mamuhay po tayo ng may kabanalan sa mundong ito. Do good works. Gumawa po tayo ng tama. Piliin po natin gumawa ng tama, gumawa ng kabutihan. Give what you can. Kung ano yung pwede nating maitulong sa ating kapwa, ibigay natin. Ang kanilang pangangailangan, kung kaya natin, tumulong tayo sa kanila. That is one way na tayo nag-iilaw. Encourage others. Pag alam natin na sila ay nadi-discourage, nandun po sana na we need to encourage them na sila po ay napapalakas, especially sa kanilang paninilbihan sa Panginoon. Have a forgiving spirit.
No? Kaya masaktan man tayo sa mundong ito, mga disciples, mga children of God, nandun na pipiliin nating patawarin sila. And of course, have love for brethren. Ipakita po natin ang pagmamahal. And the last verse is Acts 13 verse 47. Dito po tayo magtatapos sa verse na ito. And Acts 13 verse 47, ang sabi dyan, "For this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth." Remember, we are called Gentiles. Ang mga Jewish people ay ang mga Israelites lamang, and the Israelites people, they are the chosen people of God. At tayong mga Gentiles, some of us Gentiles, we become spiritual Israelites when we have Jesus Christ in our life. At ang sabi ng Panginoon, sa atin pong mga spiritual Israelites, no, I have made you a light. Ginawa ko kayong ilaw sa mundong ito, that you may bring salvation to the ends of the earth. Kaya ang bawat isa magliwanag at gawin po natin kung ano po yung nais ipagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Salamat dahil pinili mo po kami para maging ilaw sa mundong ito, dahil ikaw ang source of ilaw, Panginoon, na tinanggap namin sa aming buhay. Panginoon, salamat sa pagtuturo mo, o God, na kung saan may mga pamamaraan, o Diyos, na kami po ay magiging ilaw sa mundong ito. Kaya sa amin nga pong pinag-aralan sa pagkakataon na ito, patuloy na ilagak mo ito sa aming puso't kaisipan, na hindi lamang po kami tagapakinig, kundi higit sa lahat, Lord, ginagawa po namin ang iyong banal na salita. Kaya salamat, O Lord God, na kami po na tinawag mo, Panginoon, kami, Panginoon, na mga anak mo, O God, ay maging ilaw sa mundong ito. Kaya hayaan mo po, O Diyos, na ang bawat isa ay magningning sa mundong ito. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa atin.